Sa pinakaunang pagkakataon sa balikatan exercise, nakalimitang Estados Unidos lang at Pilipinas ang kalahok dito. Sumali ang bansang France sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang hukbong dagat, lalong-lalo na ang kanilang Florial-class frigate sa West Philippine Sea, na kung saan sumama ito sa mga warships ng Pilipinas at Amerika. Ayon sa mga eksperto, ang pagsama na ito ng France sa West Philippine Sea ay pagpapakita ng suporta ng bansa sa Pilipinas pagdating sa agawan ng teritoryo laban sa bansang China, at inimbitahan din ng Philippine officials na pumunta sa France upang pag-usapan pa ang defense cooperation ng dalawang bansa. Ayon sa balita, uumpisahan na ng France at Pilipinas ang pagpupulong patungkol sa Visiting Forces Agreement ng dalawang bansa, na kung saan mapapayagan ang pagpasok at pagpapanatili ng French military sa ating bansa katulad na lang ng sa Amerika, ngunit hindi pa natin masyadong alam kung ano ang mapapala ng Pilipinas dito. Base sa impormasyon na ating nakalap, mas mapapalalim pa umano ang relasyon ng dalawang bansa dahil dito, at magkakaroon tayo ng pribilehiyo na makakuha ng military assistance mula sa France at makakuha ng mga French-made weapons. Sa mga hindi nakakaalam, maraming ino-offer ang bansa na advanced weapon system sa gitna ng patuloy na modernisasyon ng ating hukbong sandatahan, at aabot sa daang-daang bilyong piso ang kanilang ino-offer na defense equipment. Kabilang na nga dito ang nasa 2 Scorpion-class diesel attack submarines para sa submarine acquisition project ng Philippine Navy, at isa ito sa pinakamalalaking proyekto sa modernisasyon dahil nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 97 billion pesos. Kapag nagkaroon nito ang Pilipinas, ay magdadalawang isip ang kahit sino mang bansa na lumusob sa ating teritoryo dahil maliban sa mahirap itong madetect, kaya din ito magdala ng aabot sa 18 torpedoes at missiles na kayang magpalubog ng kahit anumang klaseng warship. Kahit na ang ating mga katabing bansa na Malaysia at Indonesia ay bumili na rin ng mga Scorpion submarines mula sa France, at maraming bansa din ang gumagamit at bibili nito, na nagpapatunay na isa itong magandang produkto. Seryoso ang Pilipinas sa pagbili ng mga submarines dahil nagpadala na rin sila ng mga Philippine Navy personnel sa France upang magkaroon ng training, at mismong mga senador ng ating bansa ay nagpunta mismo sa factory ng Scorpion submarine sa France. Nag-offer din ang bansa ng 18 years to pay para sa mga submarines upang hindi maging masyadong mabigat sa bulsa ng ating bansa, at dapat na talagang tanggapin ito ng Pilipinas. Maliban sa mga submarines, interesado din sana ang ating Philippine Air Force sa mga Dassault Rafale multirole fighter, ngunit sa sobrang dami ng order ng mga Rafale mula sa ibang bansa ay hindi muna ito masyadong ino-offer talaga ng France, at kahit nasa full capacity na ang kanilang mga factory, ay pahirapan pa din ang delivery ng mga aircraft. Pagbalik ulit sa Philippine Navy, inaasahan din na muli na namang mag-o-offer ang Naval Group ng kanilang mga makabagong warship sa modernization program, at umaasa tayong sila ang mananalo sa susunod na proyekto ng Navy dahil sa dekalidad din ng kanilang mga gawang vessels. Sa mga hindi nakakaalam, nag-offer sila noon ng kanilang Gowind 2500 Corvette sa Corvette project ng Philippine Navy noong Horizon 2 ng modernisasyon, at sinabi nilang ang isa sa 2 warship ay gagawin dito sa Pilipinas, na magandang offer sana dahil magkakaroon tayo ng kaalaman sa paggawa ng sarili nating mga warships. Subalit tinalo ito ng HDC 3200 Corvette ng South Korea sa hindi siguradong dahilan, ngunit sinasabing kasama umano sa offer nila ay ang mga karagdagang Puhang-class Corvette, kaya sila ang napili ng Philippine Navy. At sa ngayong Horizon 2 na naghahanap ang Pilipinas ng mas malakasang warship na kayang magdala ng mas maraming missile, inaasahang mag-o-offer ulit ang Naval Group ng France, at ang nakikita nating produkto na pasok sa requirements ng Navy at kayang bilhin ng ating bansa ay ang mga Defense and Intervention Frigate na may halagang nasa $500 million bawat warship, o katumbas ng halagang nasa 28 billion pesos bawat piraso,
At kayang-kaya ito ng ating bansa kung mabibigay talaga ang 2 trillion pesos na pondo para sa modernization program. Ngunit mayroon pang ibang pwedeng i-offer ang naval group, katulad na lang ng mas malaking bersyon ng Go-Wind class vessels na kung tawagin ay mga Go-Wind 3100 na pareho din sa kanilang ino-offer noon sa Pilipinas, ngunit mas malaki ito, mas hitik sa armas, at kayang-kaya din bilhin ng Navy dahil nasa $400 million ang bawat isa nito o katumbas ng nasa 22 billion pesos. Oras na talaga para hindi magtipid ang Philippine government sa pagbili ng mga armas dahil palagi na lang kulang-kulang ang mga equipment at armas ng ating warship katulad ng mga Rizal frigates dahil binili lamang ito sa halagang 8 billion pesos bawat isa at makikita naman nating hindi ito makakapalag sa totoong giyera. Maliban sa ating hukbong sandatahan, nag-o-offer din ng France para sa ating Coast Guard at pinaplano pang dagdagan ng ating mga Gabriela silang offshore patrol vessel. Ngunit sa aking opinyon lamang ay mas magandang sa Japan tayo kumuha ng mga Coast Guard vessel dahil subok na ang mga ito sa banggaan at water cannon ng China sa West Philippine Sea. Umaasa tayo ngayong taon ay magiging seryoso ang Philippine government sa pagbibigay nito ng pondo para sa modernization program dahil hindi naman ibig sabihin na bumibili tayo ng mas maraming armas ay makikipagyera na tayo sa China, kundi paghahanda lamang sa kahit anumang mangyaring gulo dahil nagiging mainit na sa ngayon ang sitwasyon sa Indo-Pacific region.